din naman in-expect. Akala ko baka nasa layover ka or whatnot dahil ang Pinduko showing na rin pala sa sa Middle East at ang dami niyang cinema. Not one, not two, parang mga lagpas 10 from Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai. How do you feel about that, Aaron Villaflor? Well, una-una nakakataba po sa puso, no? Dahil since nung sinimulan po namin yung parade, yung Metro Manila Film Fest ng Penduko, sobrang nakakatuwa yung mga tao na kapag sumisigaw sila, sinusuportahan nila yung pelikula mo na Penduko, Penduko. And this is somehow a blessing na rin kasi coming from a pandemic situation, di ba? So it's about time na din to show people na let's make them feel na they're special also by watching Penduko. Itong bagong version ng Penduko ni Direk Jason Paul Lacsamana and of course si Mateo Godicelli. Nakakatuwa. Actually, pag-usapan natin yung production value nito, no? Dahil grabe rin yung CGI, sobra. VFX na ginamit. Tsaka yung pag-expand yung ni Direk Lacsamana, Jason Paul ng kanyang Penduko verse, 'di ba? I know, kumbaga talagang we have a great 10 entries at the MMFF this year. It doesn't mean walang awards yung Penduko, hindi siya heavy gut, di ba? Pagdating sa takilya, it just goes to show talagang dibiban yung laban ngayong taon na ito. How did the cast and the team feel nung it didn't bag any award? Well, in behalf of Jason Paul and the rest of the cast, syempre we felt bad also, but it doesn't mean na madadown na tayo or it's gonna be the end of our lives, diba? Pero this is somehow serving these people na sana na ma-enjoy nila yung pelikulang Pilipino at ma-enjoy nila yung panibagong version ng Penduko, and at the same time it's about time na para pasayahin naman natin yung mga tao galing sa mga mabibigat na sitwasyon na pinagdaanan natin, diba? And syempre the moral lesson that we can share or we can serve, mas mananaig pa rin naman talaga ang kabutihan kaysa sa kasamaan. So yun yung pinakita namin dito sa pelikula na ito. And then being a local hero na si Penduko, he's a human. Pwede natin siyang maging ideal human in reality, like sa pagdating sa pagtrabaho na never give up, don't lose hope, and parang striving for hardship and sacrifices, 'di ba? Lahat nga ng mga tao sinasabi nila kapag may tiyaga, 'di ba, may nilaga. So, and especially also the values of Penduko, 'di ba? Pinakita dito sa Kaya nakita rin natin talaga na ang daming dinalang mga bata sa mga sinihan. And it's just going to show na itong genre na to is very much appealing pa rin talaga. Yes, everyone can watch. Crowd. It's a family movie po. Pero yung good news dito, Kuya Jovi, na pag-usapan na ba natin yung 500 million mahigit na kinita na ng MMFF sa 10 pelikula? Yan nga tatanong ko sa'yo. Yung kinita, MJ. Naglabas na sila kanina, ang MMFF Exicom ay sinabi na at kanina nag-post sila ng at the moment photos galing sa ilang mga reporter na nanonood din ng pelikula habang may oras pa sila, habang hindi pa bumabalik yung events. Lagpas 500 million pesos na po or half a billion pesos na po ang kinikita ng Metro Manila Film Festival, and it's just half of the week. First half pa lang po tayo ng festival, and honestly, totoo yan we're seeing Aaron still promoting, we're seeing Mateo doing the block screening. Tonight, ang Gumburza nasa Robinson's Magnolia, may block screening sila, Enchong. Sobrang big deal yung sipag ninyo doing it before kasi after kami ng Parangal, wala na kaming maririnig, di na namin marireach yung mga bida. Totoo. Ngayon, sunod-sunod pa kayo, nag-EAT Bulaga pa si Cedric Juan, ang best actor of course, and just to spread the awareness na ang Metro Manila Film Fest movies ay nandito na at bumalik na uli sa sinihan. Oo. Diba? Actually, nalagpasan na nga niya yung last year na kinita ng kabuuan
nung festival. So talagang high hopes pa tayo dahil ang dami pa nga ng there's one more week to go until January 7. Makikita pa ng mga ng mga kapatid natin yung mga 10 entries ng Metro Manila Film Festival, which is really good. And ngayon pa lang, nag-a-abroad na nga. At the end of January, Hollywood naman kayo. Wow. Diba? Yeah. Grabe. Aaron, so much blessings. Oo naman, kukulitin ko si Mateo. Kukulitin ko mismo si Penduko. Ka sa Manila International Film Festival na magaganap sa Los Angeles, California. At yung ilan nga na mag-aano doon, na mag-share ng Manila International Film Festival, at si Ruben and Janet Nepales ang ating mga doon. Of course, Pinoy Pride na members ng Hollywood Foreign Press Association din. Wow, salamat. So, grabe, diba? Sana mapasama. Diba, Yes, grabe. Pero eto, Aaron, ano pa yung meron ka bang mga trivia tungkol sa Penduko na gusto mo pang i-share pagdating dun sa mga, kasi alam ko si Kylie bilang si Liway, nag-training. Ikaw ba, did you have to undergo training para sa role mo? Yes, actually, we had this training for a month. Nag-training po kami sa aming mga fight scenes with Mateo. At syempre, iniiwasan namin magkasakitan. Pero hindi talaga maiwasan every time you do fight scenes sa pelikula man yan or sa teleserye. But then, ang pinaka-main goal was makunan ni Direk Jason po lahat ng mga complicated and very parang at risk na fight scenes kasi yun yung pinaka-special na gusto niyang ipakita sa mga tao manunood. Wow. Okay. Ikaw ba? Ano bang iba mong susuportahan, Aaron? Bukod sa Penduko. Nako, syempre, nandyan din sina Papa P, ang pelikulang Malyari. Uy, madami lahat dapat suportahan. Kina Miss Marian and Ding Dong. Gusto ko rin mapanood dahil very relatable nga daw po yung storyline naman ng pelikula nila. And somehow, maraming makarelate, especially to those na nasa relationship ngayon, no? So, ang dami, may gumbursa pa. Parang ikaw ba? Oo. Nako! MJ! Kulang na tayo sa oras. Pero hayaan natin si Aaron. Oo, Aaron, invite mo na silang manood ng Penduko. Yes, ma'am, mga sir. Muli, inibitahan ko po kayo panoorin ang pelikulang Penduko under Metro Manila Film Fest po yan. Of course, directed by Jason Pollack sa mga makikita po nyo dyan. Ako, as Saki, si Aaron Villaflor, sina Sir Albert Martinez, Sir John Arcilla, at marami pang iba, sina Kylie. And maraming salamat po sa lahat na patuloy tumatangkilik ng pelikula po ng Pilipino. And again, it's a new year, so let's still somehow put time or somehow distress somehow sa mga panunood ng mga pelikulang ito, and somehow mabigyan po namin kayo ng moral lesson pag natapos yung pelikulang Penduko. Okay, maraming salamat sa iyo, Aaron Villaflor. Thanks, MJ! Maraming salamat po. Thank you.